Hello mga sisi ko, mga kasari, magandang hapon sa lahat, makulimlim. Yan, makulimlim na hapon dito sa amin. Time check, 1:30 na ng hapon. So ayan, ako ay nagre-repack ngayon ng asin. Yan, may na-repack na tayo mga sisi ko. 5 pesos yung asin natin. Ayan, tapos ito yung gamit ko na plastic. Nakapag-repack tayo ngayong oras kasi wala pang mga suki natin, tulog pa or nagtatrabaho pa sila. 4x12, may cute ako na timbangan, bili ko ng 500, 1 kilo lang ang kasya dito mga sisi ko. Tapos per sack na asin. Ayan, so 250 grams, 5 pesos. So for today's vlog pala ay mag-ano lang tayo, mag-check-up. Pero bago yan, puntahan muna natin si Kuya Dave. 1:30 pa lang ay nagluluto na ng dinner namin. Ayan o. Tapos kahapon pala mga sisi ko, naglaba ako dami o. Itong lahat na to ay kay Kuya Dave. Yan, shorts and sando. So, ngayong batch na to ay kanya lang muna. So, mamaya ay sa akin naman. Wow, yummy! Nagluto si Kuya Dave ng munggo. Oh, di ba? Daming daming sahog. Buto-buto ng karning baboy. Tapos gulay. Oh, di ba? Ano to? Ba't may dahon-dahon? Talbos. Talbos lang. Nanguha sa silingan. Oh. Nanguha sa silingan. Tapos, asan siya? Kaning kalabasa, o patula. Ay, patula rin yung gusto kong ipabili sa iyo. Yun pala yung pinakamasarap. Tapos, malunggay. Pangpalusog ng katawan. KMGS to, gabi-gabi. Ano to, anti-cancer daw. Ayan, hello mga sisi. Mag-check lang ako sa inyo saglit. Wait lang. Ilagay ko muna to dito sa yung mga naripak nating asin. Dagdagan ko yan mamaya. Pero, ulitin ko, hello sa inyong lahat. Kumusta ang benta ng ating sari-sari store? Kahit na matumal, mga sisi ko, laban pa rin, di ba? At least kahit papano may papasok, may benta pa rin. Yan, so iniisip ko pa kung ano yung title ko sa aking thumbnail. Siguro ganito na lang. Mag-stop na akong magtinda. Ganyan ba? Mag-stop na akong magtinda, mag-close na kami, or ano ba? So, speaking mga sisi ko sa pag-stop magtinda or mag-close na ang tindahan, pag-usapan natin ay mega shoutout sa aking anak-anakan. Anak-anakan ko sa YouTube. Kasari din natin siya, kilalang-kilala nyo kasi siya yung pinakaunang vlogger ng Sari-Sari Store, si Ibon Bautista. So, siguro updated kayo sa kanya, no? Na ngayon ay nagliligpit na ng kanyang mga panindat, binebenta niya na yung ibang mga item niya. Daming nagko-comment na sayang yung kanyang tindahan, sayang yung pwesto. Ayan, tapos hindi lang si Ibon, yung friend ko rin na kasari natin na si Len, ayan, si Len Channel. Ngayon ay nagliligpit na rin. Ayan, ako ay nanonood sa kanila, parang na-heart na ano din ako mga sisi, nanghihinayang. Feel ko rin na yun na, namimiss ko rin sila. Tapos nanghihinayang din ako kasi parehas tayo na may tindahan, di ba? Siguro may mga dahilan sila. So sila na lang yung nakakaalam kung ano yung mga dahilan nila, kung bakit nag-stop na silang magtinda, lalong na kay Ibon. So siya lang yung nakakaalam. Ayan, privacy nila yan. So, huwag na lang nating pakialaman pa kung ano yung dahilan kung bakit mag-stop si Ibo ng pagtitinda. Si Len Channel naman, biga shout out sa iyo, Sisi. Ano yung sa kanya din, parang nag-rent siya ng bahay. So, kami ni Kuya Dave, natatawa nga kami mga sisi ko, ito mag-chichika lang tayo, no? Tatawa ako kay Kuya Dave kasi sabi niya, mag-50 na ako, mag-stop na ako magtinda. Sabi ko, mag-stop ka sa pagtinda. Anong kainin mo? Sabi ko sa kanya, anong kainin mo? Wala ka pang trabaho. Tapos, kung may pension man tayo na matanggap sa SSS, 60 pa tayo. Sabi ko, napaisip siya, oo nga, no? Hindi pa pala ako pwedeng mag-stop ng hindi talaga tayo pwedeng mag-stop. Kung ako lang mga sisi ko, no,
Kung ako lang, depende kasi sa sitwasyon. Habang kumikita pa itong aming tindahan, kahit na mag-60 ako, 10 years from now, mag-60 na ako, habang kumikita pa itong aming tindahan, hindi ako bibitaw, hindi ako titigil. Kasi nga po, wala naman, sa totoo lang, hindi din kami pwedeng mag-stop. Kasi ang itong tindahan namin ay ito yung aming source of income. So, kahit na si Crane nakatapos sa pag-aaral, hindi pwedeng ipa-shoulder namin sa kanya. Kung makapagtrabaho man siya, kulang pa mga sisi ko kasi nag-start pa lang yung anak ko. Hindi pwedeng iasa sa kanya lahat ng mga bayarin, mga bills, di ba, tubig, kuryente, pagkain. Hindi kakayanin ni Kring-Kring kasi nag-start pa lang siya. So, hindi rin kami pwede, nabanggit ko, hindi kami pwedeng mag-stop kasi ito yung source of income namin. So, habang kaya ko pa, kasi si Kuya Dave, nagsasawa na talaga. Sabi niya, sige mag-60 na lang siguro. Pag mag-60 ako, mag-stop na akong magtinda. Bahala na daw ako dito. Okay, so yun na nga mga sisi ko, sabi ni Kuya Dave. Pag mag-60 na siya, sige 60 na lang. May extension pa. Sige 60 na lang ako. Mag-stop na ako magtinda. Bahala ka na dito. Sabi niya kasi makatanggap na siya ng kanyang pension sa SSS kung meron man. Meron talaga kasi naghulog naman kami. Pero magkano lang naman yun mga sisi ko sa mahal na mga bilihin ngayon. Tapos sabi niya bahala ka na dito. O sige 60 mag-stop na ako. Sabi ko basta't kikita pa itong tindahan ko, kung kaya ko pa hindi ako mag-stop, lalong-lalo na may grocery na, 'di ba? Kahit na nandito lang ako, hindi ako alis ng alis palagi, may mabilhan, may ma-orderan naman ako. Not like before, na wala pang grocery, kada ano mo talaga, pag may maubos na mga items sa tindahan, alis ng alis ka talaga. Yan, continue tayo mga sisi ko. So ngayon pa na may grocery na, 'di ba? Nanunid nang umalis. So kung ko'y mag-60 na, habang kumikita pa tong tindahan namin, patuloy pa rin ako kumikita. Mag-ano pa talaga ako mga sisi ko, magtinda pa ako. Kasi parang exercise na rin ito sa akin, 'di ba? Kung may tindahan tayo, kasi kung wala nang tindahan, ano nang gagawin? Wala namang tatanggap sa atin kung mag-work tayo. Isa pa, basta kumikita pa itong tindahan namin, go pa ako. Kahit na mag-70 pa siguro ako mga sisi ko. Yan, gusto ko may trabaho ako, may income pa ako. Kasi hindi ko asahan yung pension ng SSS kasi kulang pa, napakaliit. Tapos may bisyo pa ako na pamimili sa online. Paano na lang. So yun na mga sisi ko, no? Ano yung mga dahilan kung bakit mag-stop sa pagtinda yung ating mga kasari. So, una ay siguro, pinakauna ay yung tindahan nila ay renta, nag-rent sila. Ayan, mahal yung rent ng tindahan, hindi na kakayanin ng kita kasi siguro mahina yung area kung saan sila nakapwesto. Tapos yun, hindi nakakayanin ng kita nila yung rent ng tindahan. Kaya yun, yung iba mag-stop na lang sa pagtitinda. Okay, so next na dahilan, siguro, yun na nga, mahina na din yung tindahan kahit na nasa inyong lugar ka lang, nasa bahay ka lang, siguro mahina na rin. Depende kasi sa location, kung ano karami ang tao sa lugar ninyo. Tapos isa pa yung may mga kakompetensya, kung madami na kayo, yung iba naghahanap na lang ng ibang pagkakitaan kasi hindi na maasahan yung tindahan, hindi nakakayanin yung mga needs nila, hindi na kaya sa kita ng tindahan. So marami pa mga dahilan, yung iba ay mag-abroad, yung iba ay may mga opportunity, magandang opportunity na pasukan na trabaho. Ayan, sa amin kasi ni Kuya Dave, dalawa naman kami na walang trabaho. Kung mayroon man mga opportunity na may mga trabaho na pasukan, so kung isa sa amin halimbawa, isa sa amin ay maiwan pa rin na magtinda. Diba ganyan? Basta iba-iba tayo ng reason kung bakit mag-stop sa pagtinda. So kami naman dito sa amin mga sisi ko, dito sa subdivision namin, oo nga marami na kami, may mga nagsusulputang mga maliliit na tindahan, left and right yung mga tindahan dito sa amin. Pero kami, umabot na kami ng 22 years na. So dito sa subdivision, kami yung pinakamalaking tindahan talaga. Kami yung may pinakamalaking tindahan.
kung iikutin mo yung subdivision dito sa lugar namin. So, sa awa ng Panginoon, blessed kami kasi nga kahit na marami kami dito, ay kumikita pa rin yung aming tindahan. Kasi yung ibang mga tindahan ay hindi sila kompleto. Tapos sanay na rin yung aming mga suki na dito sila bibili kasi parang one-stop shop na lang na kung ano yung bibili na andyan na lahat, hindi na sila pa palit-palit pa ng tindahan na bibilhan. Bili doon, kung ano yung kulang, punta naman sa ibang tindahan, hanap naman. So, kahit na may mga tindahan malapit sa kanila, yung iba ay diretso na talaga dito. Lalong-lalo yung mga hinahanap nilang item ay hindi masyadong fast moving. So, dito yan sila pupunta sa akin. Kung ako'y bigyan pa ni Lord ng malusog na pangangatawan, ayan, habang kaya ko pa mga sisi ko, ako'y magtitinda pa kahit na mag-70 na ako. Siguro, ano na lang, kung i-close na lang yung tindahan, di ba? Kung tayo aalis, mamasyal, or saan tayo magbakasyon, isirado lang yung tindahan. Tapos pagbalik, open na naman. Diba? At least, may tindahan pa talaga. Ayokong kung si Kring man, may awa ang Panginoon, kung ano yung takbo ng buhay niya, maging okay yung takbo ng buhay niya, tapos sabihin niya, wag nang magtinda, ay magtinda pa rin ako mga sisi ko. Magtinda pa rin ako, kasi sayang yung kikitain, at makapag-exercise pa tayo, diba, dito sa tindahan. Hindi ako titigil sa pagtinda, mga sisi ko. Ayan, title ko lang yan, pero kung kakayanin ko pa, may awa ang Panginoon. Ayan, patuloy yung blessing natin. Tuloy-tuloy pa rin ako sa sari-sari store. Magsasama pa tayo at makikita nyo pa akong nagbablog dito kung ano yung mga update dito sa aming tindahan. Yan, kung ano yung mga takbo ng buhay ko sa susunod na mga taon, mga sisi ko. Ayan, diba? Laban lang. Yan. So, comment kayo and thank you so much mga sisi ko. Bye for now at ako'y magpatuloy pa sa pag-repack ng asin. Kulang pa tong nagawa ko. Love you all. Bye mga sisi.